Kinuha ng TNT Tropang Giga ang kanilang kauna-unahang panalo sa East Asia Super League, matapos nilang talunin ang Fubon Braves ng Taipei, sa score na 80-69. Sa unang pagkakataon, ang dalawang magkapatid ay naging magkakampi sa isang professional basketball team, pinangunahan ni Ronde Hollis Jefferson ng TNT, mula sa kanyang all-around performance, nagtala siya ng 32 points, 11 rebounds, 5 assists, 3 steals at 3 blocks. Ang kanyang kapatid naman na si Raleigh Hollis Jefferson ay ipinakita niya na siya ay maaasahan din sa bawat sulok ng court, gumawa siya ng 22 points, 9 rebounds, 4 assists, 4 steals at 2 blocks. Nag-ambag naman si Calvin Oftana ng 15 points, ang ikatlong player sa Tropang Giga na naka-double digits, at nagtala din siya ng 9 rebounds, 2 steals at 3 of 7 from beyond the arc. Sa kanilang 1-4 standing, ang TNT ay mahihirapan ng makapasok pa sa Final Four, maliban na lang kung magkakaroon ng milagro, kung magtatatalo sa kanilang mga huling laro ang mga teams na nasa itaas. Ang mahigpit na depensa ng Tropang Giga ang isa sa naging susi kung bakit nakuha nila ang kanilang unang panalo, na puwersa nilang magbigay ng 17 turnovers ang Fubon, at 13 points ang na-score nila galing doon, kumpara sa dalawa ng kalaban. Matapos na malamangan ng 4 na puntos sa pagwawakas ng unang yugto, ang Tropang Giga ay umiskor ng 31 points sa second period upang makuha nila ang 6 na abante pagdating ng halftime. Inalagaan ng TNT ang kanilang kalamangan sa third quarter, kahit na dumikit ang Fubon sa 2 puntos, ay hindi nila nagawang isuko ito, at hawak pa rin nila ang 4 na abante pagpasok ng last quarter. Sa pinagsanib na puwersa ng Hollis Jefferson Brothers, ang kanilang abante ay pinalaki na nila ng 13 puntos sa ika-4 na minuto ng fourth, ang Tropang Giga ay wala ng paraan para matalo pa sa laban. Sa hindi inaasahang pangyayari, sa huling 3 minuto ng laban, si Lefty Kobe ay napatid at tumama ang kanyang ulo sa tiyan ni Chan Fan Puyen, at siya ay bumagsak sa sahig na walang malay. Ilang sandali pa ang lumipas bago magkamalay si RHJ, at akayin papalabas ng court, upang dalhin sa ospital para masuri ang kanyang leeg at spinal cord. Sa kasalukuyan ay nasa ospital pa din si Ronde, dahil sa sobrang sakit ng kanyang leeg, at sila ay naghihintay pa ng resulta sa isinagawang pagsusuri sa kanyang kalagayan. Dahil sa kanyang kondisyon, hindi sigurado na makakapaglaro si RHJ sa December 25 laban sa Barangay Ginebra sa Araneta Coliseum.